Ito ang ating question once again. No? Feel free to join us. Paano mo ginagamit at pinapalago ang mga biyaya ng Diyos sa iyo? At sana po katulad ng dalawa na pinagyaman nila, ganun din po tayo. Pagyamanin natin ang regalo ng buhay, ang talento na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Para hindi lang tayo blessed, but we are blessed to be a blessing. Greetings, go ahead brother, baka may mga bumabati sa atin. Wala pa nakikita mga comment dito, pero shoutout sa ating parokya dito sa Parañaque, the National Shrine of Mary Help of Christians. Siyempre dun din sa aming probinsya na nakalampas na ang bagyo sa Guinangan, Quezon, ang parokya ni Aloysius Gonzaga. Tama. We're praying for all of our kababayans na naapektuhan itong mga sunod-sunod na bagyo, masamang panahon. And I know, maaring pwedeng sabihin dito sa Manila, di naman tayo masyadong inulan o binagyo. Pero still, we are praying dun sa mga bumabangon pa. And that includes as well, of course, we are praying, ayan, sa inyong background in Metro Manila. Okay. Oh yeah, okay. Sige, Kenneth, not sure in yung background, it should be Metro Manila po. Ito yung ipinadala mo. So siguro double checking as well. Sige, padala mo lang sa amin, Kenneth brother, yung ating updated kung sakaling meron. Pero ito rin naman yung nasa file, no? But sige, anyways, maraming pong salamat once again. And brother, we are in our tail end na ng month of November. Kaya, ayan, letting people know na yung mga nag-celebrate ng month of November, happy birthday po sa inyo lahat. At thank you so much po. We want to let you know na may misa pong iniaalay sa Radio Veritas, ayan, 846. So, inviting everyone as well. Kung meron kayong mga prayer petitions, feel free to share that with us. And I'd love to invite as well kung may mga nag-celebrate ng birthday sa inyo. Sige, feel free as well to greet them, at itag nyo sa ang mga friends niyo dito sa ating online natin. Sige, tingnan natin brother, baka may pumasok ng mga pagbati. Dito I'm seeing already here in Liceria, bumabati sa atin. Every gising is a blessing from Binondo, Manila. Si Marieta as well, good morning. Watching from Katarungan, Muntinlupa City. Si Robert Bernardo from Navotas, bumabati din. At si Cory, hello. At saka si Adelaida, watching from Las Piñas. Sige, brother, dyan baka may mga nakita sa ating Light of Jesus page, nandito si Brother Monching Maribao, yan, ang ating avid listener. Good morning, brothers, at sa lahat ng mga kapanalig, every gising is a blessing. Yes, thank you. Sige, tingnan pa natin, baka mayroon pa mga bumabati at mga prayer petitions. Sige, ito I'm seeing here. Monching Maribao, ayan, tama, siya nga yung bumati kanina. Sige, maybe we can jump already into our conversation, brother. Paano mo ginagamit at pinapalago ang mga biyaya ng Diyos sa iyo? Ang hugot na nito ay coming from, diba, sa parable of the talents. Sige, brother, maybe you can begin with this, para people can also have an example and they can also share with us dito sa comment section. Go ahead, brother. Yes, ito nga galing sa ating yung Parable of the Talents or Parable of the 10 Minas. And one of my anchor and favorite passage ito. Siguro isa lang alang po natin ang mga binanggit na mina o ang mga blessing or provisions na binigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang po laging pera o kayamanan. It's not always about money for me. It includes our time, talents, and resources. Lahat po ng ito ay biyaya mula sa Diyos. And God has handed each of us our own bag of minas. Pero paano po nga ba natin ginagamit ang oras na binigay sa atin? How are we using our talents, skills, and resources? And I'm sure, just like me, we got our own way of handling this blessing. Sa akin, sa panahon po ngayon, busy tayo lahat.
Ako po, as much as I can, I try to manage my time wisely. I set aside to read the scripture para mas makilala at mapalapit ako kay Lord. To reflect on His message and then share those reflections and revelations with my loved ones and eventually on social media. It's one of my small ways of spreading God's Word. Sa talent naman po, marami sa atin ang may hidden gifts. Pero hindi po dapat tinatago yan. Katulad ko pong medyo pinagpala, kapal ng mukha. Yeah, may marunong kumanta at sumayaw, may magaling magturo, may creative at maraming alam sa technology. Ako po, I usually use my writing and communication skills to serve our community. Small or big, lahat po ng effort natin to serve natin. Resources naman po, sa panahon natin ngayon, halos lahat may access sa internet at social media. These resources are mostly taken for granted. Pero ang tanong, paano po natin ginagamit ang technology and platform natin? Yan, binge watching lang po ba tayo? Swipe na lang po ba? Or are we connecting, encouraging, and inspiring others to our posts? I always tell myself, I don't want to let this blessing go to waste. Naisip ko nga po parang smartphone yung blessings. Kahit gaano pa kamahal ang phone mo, kung hindi mo po gagamitin, para saan pa, di ba? Sayang, di ba? Gayon din po ang biyaya ng Diyos. Kung hindi po natin gagamitin at palalaguin, nawawala ang opportunity na magamit ito to bless others. And para sa akin, mga kapanalig, si Lord hindi siya naghahanap ng perfect effort. Naghahanap siya ng faithful effort. Ang gusto niya kasi ay ang puso na willing sumubok, willing gamitin ang kahit maliit na meron tayo para sa kanyang kaharian. Let's not let fear or laziness stop us. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang meron tayo, kundi kung paano po natin ito ginagamit. Kahit maliit na effort kay Lord, mahalaga po yan. Kaya gamitin po natin ang oras para makipag-usap sa Diyos sa panalangin, gamitin po natin ang ating talento para tumulong at maglingkod sa iba. At sa simpleng paraan, maging daluyan po tayo ng biyaya. Amen. Ayan, ikaw, Brother JC. Wow! Thank you so much, brother, for sharing that, no? At of course, no, this is very much connected nga sa parable of the talents, no? And this can be found in the Gospel of Luke chapter 19 verses 11 to 28. Pinagkatiwalaan ng bawat isa sa kanila at syempre, depende sa kanilang kakayahan. Alam natin, di ba, in this story, dalawa sa kanila pinagyaman. But the other one, natakot siya, kaya ibinaon niya. And I believe just like what Mark is sharing with us, no, talagang lahat tayo ay biniyayaan po, no, ng regalo, ng buhay, no, tayo ay biniyayaan ng talento, meron tayong, di ba, time, talent, treasure nga, at yung mga ibinigay sa atin na yan, ay huwag nating itago, no, huwag nating, kumbaga parang huwag nating sayangin. In my case, in my life, definitely, brother, the more that I use, no, itong mga God-given talents, gifts, no, like ito, what we do here in Gabay, sa ministry natin, paalala rin sa akin talagang hindi lang yung parang maging complacent na okay na to, pwede na to, no? Kailangan lagi talagang how can I improve? How can I grow? Because the more that I grow, the more that I can give. And the more that I can give, the more that I can bless others as well, no? So, nakakapanalig just by you receiving yung mensahe at pagnilayan natin itong tanong na ito, paano mo ginagamit at pinapalago ang mga biyaya ng Diyos sa iyo. Would love to hear you in the comment section. Babasahin natin yan, no, sa kwentong kapanalig na bahagi natin. Ayan, I'm already seeing here a lot of our friends joining us, no? Thank you for tagging your friends and sharing this Facebook Live. Salamat din po sa mga nagpapadala ng like, ng mga heart reacts, ng mga stars, no? Kay Edwin, kay Annalisa. Ayan, of course, no? Very grateful tayo kasi kasama natin ngayon sa studio si Kuya Jimmy at saka si Kenneth. Thank you. At ito, I'm seeing here si Kathy, brother, from Fairview. Sige, mag-shoutout tayo na mga kasama natin. Ito. Yeah, si Chitin Cristanto, yan, good morning. Yay! Yan, si Sister Tessa Magahis Puso, sana na-pronounce ko ng maayos yun. Si Des Orancho. And si Che Roblet, sabi niya, good morning everyone, God bless us. Bacoor, Cavite. Abundantly from Bacoor, Cavite. Dito, sabi ni Ana sa DCRV 846 Facebook Live natin, sabi niya, 3 P's po natin ibigay ulit sa kanya at saka po, time, talent, and treasure. Amen. Si Lina as well from San Miguel, Bulacan, si Alvina, thank you po. At ayan, from Nueva Ecija naman. Si Malu,
Ayan, good morning. Happy Wednesday. Happy birthday, ayan, Sister Analisa Santa Ana of Feast Fairview, Teresa, solo parent. Si Aida from Kalawan, no? Laguna. At si Maribel, no? Magandang umaga po. Every gising is a blessing from Santa Maria, Bulacan. Sige, just keep your comments coming. And again, marami pong salamat, no, for joining us. Ito ang ating question once again, no? Feel free to join us. Ayan, pakita natin ulit. Paano mo ginagamit at pinapalago ang mga biyaya ng Diyos sa iyo. At sana po katulad ng dalawa na pinagyaman nila, ganoon din po tayo. Pagyamanin natin ang regalo ng buhay, ang talento na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Para hindi lang tayo blessed, but we are blessed to be a blessing. Amen. Ngayon ay, brother, no, papakinggan tayo sa Radio Veritas 846, no? Tayo ay, ayan, nasa mga Facebook live platforms na, napapanood din sa cable channels, no? At ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga Philippine time. Kapag Sundays po, it's 8 to 9 o'clock. Kaya ayan, simula ng bawat umaga ng may ngiti at pag-asa. Every gising is a blessing. At syempre, brother, tayo ay excited na sa biggest Catholic learning inspirational event ng taon, ang Feast Conference. And what we're showing here are the volunteers, no, yung mga mag-serve sa atin. Kaya excited na po kami. God bless po sa lahat ng organizers, mga speakers, sa mga sponsors natin, sa mga partners natin, sa mga aatin. Brother, sold out na tayo. Online na lang ang available. Kaya ayan, pinaghahandaan namin niya, even online, ang Feast Bay area. Shout out rin, no, sa mga volunteers natin at bawat feast, no. At ayan, available na rin ang mga merch, brother. As early as now, we are encouraging people to take a look. At we are available sa Feast conference natin na Facebook page. At letting them know na magkakaroon ng feast worship, no? May special recording sila. Ito ang schedule natin ng Friday, Saturday at Sunday. At that includes as well, welcome mga kids, no? Kung meron kayong mga kasama ng mga bata, may pastoral care tayo, meron tayong confession, ako talaga may misa po araw-araw. We will really be blessed, no, this coming weekend. Mark, as we bago tayo mag-pray, no, we will have yung ating kwentong gabay after na itong break. But ito, update muna tayo sa Feast Conference nga. Ayan yung mga classes, brother, no? So whether you're attending online or on-site, sana po, ayan, mabless kayo ng iba't ibang mga speakers natin. Hindi lang ng master classes, pero pati yung ating mga plenary sessions, no, na speakers. So talagang there's so much in store for us. Ayan, tingnan ko pa, baka meron pang mga nadagdag dito. Ayan, of course, no, Jonathan Rooney, Jesus ng The Chosen, will be with us. May meet and greet. So, if you want to be part of that, check nyo po ang detalye sa Feast Conference Facebook page. And of course, no, kung sakali hindi makaka-attend ng 3 days, ito po, inaanyayahan po namin kayo kasi sold out na talaga ang tickets. Grand Feast 2024 afternoon session. November 24, Sunday, 2:30 p.m. to 6 p.m. sa SMX Manila po. 350 peso lang po ang ticket. And again, available po yan sa smtickets.com o kaya sa SM Tickets outlet nationwide. At hindi lang ito sa Manila, but masusunod doon sa Visayas, North Luzon, Mindanao, and South Luzon. Again, check the details in the Facebook page of Feast Conference o kaya go to feastconference.com to get your online tickets. Sige, just before we go for break, magdasal na po tayo, itaas sa Panginoon ang ating mga panalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan, tagumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos, at dahil ako'y pinagpapala ko ang mundo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yan, ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Pagbibigay sa Diyos na ibinahagi ni Brother Mike Ibernas. Ito ay inspired mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 19 verse 26 kung saan binanggit ni Jesus sa kanyang parabola, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Kwento ni Brother Mike mula sa ating gabay. Pinagmamalaki po ang aking asawa. Simula 2023, araw-araw na siyang dumadalo sa misa.
Sakripisyo ito para sa kanya dahil hindi naman siya morning person. Kapag tinanong mo siya kung bakit niya ginagawa ito araw-araw, ito ang tapat niyang sagot. Gusto kong makilala ng mas malalim ang Diyos. Gusto kong makinig sa kanyang mga salita. Ang kanyang commitment ay nagpapaalala sa akin ng mga biyaya ng Diyos, ang ating panahon, talento o yaman. Sa paggamit natin ng mga ito, makikita kung saan natin gustong mapunta ang relasyon natin sa Diyos. Pinili ng asawa ko na maglaan ng panahon para sa Diyos. Kaya alam ko na mas malaki ang ibibigay sa Kanya at mas malaki ang aasahan mula sa Kanya. Sa Kanyang mga ginawa, alam kong ibinabalik niya sa Diyos ang nararapat para sa Kanya dahil pinagpapala kami ng higit pa sa inaasahan namin. Alam ko sa puso ko na kinalulugod ito ng Diyos. Pagnilayan po natin, ibinabalik mo ba sa Diyos ang mga biyaya niya sa iyo sa pamamagitan ng iyong panahon, talento at yaman? Manalangin po tayo. Panginoon, ituro mo sa akin na ibalik kung ano ang nakarapat sa iyo sa pamamagitan ng aking panahon, talento at yaman. San Edmundo, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you so much, brother, for reading ang ating kwentang babae. Of course, ito ay sinulat ni Brother Mike Ibiagnas, ang ating pong Sunday edition. No? Thank you, brother, for sharing that. And again, letting you know po na ito pong mga binasa natin ay coming from our devotionals, no, na gabay. At pakita natin sa kanila. Available na po ang 2025 na mga devotionals natin, no? Nandyan yung gabay, yung Tagalog or Filipino version, at meron rin pong English yan, yung Didakit. Meron tayong companion, ito yung ating daily readings, no, sa araw-araw, at pang buong taon na yan, brother, 4 booklets quarterly, and then at the same time meron tayong Sabat, yung mga reflections, mga homilies na mga kapalian. So again, available po yan sa feastbooks.ph at available din sa Shopee at Lazada. Speaking of this, no, Brother Bo will be launching his newest book, brother. Ito yung second installment ng Book of Genesis niya. Let us show it as well. It will be available in this feast conference, no? New book alert. God's plan isn't just to rescue you. He wants to flourish in you in every area of your life. So God made you to flourish. Amazing. At again, no, it will also be available feastbooks.ph, Shopee, Lazada, TikTok Shop as well. Ayan. And there'll be book signing, brother, sa ating feast conference, no, all throughout this weekend. Ayun yung mga schedules ni Brother Bo. Again, all of these are in feast conference Facebook page, no. At ilang yan, yung mga ating Feastbooks authors, iba-ibang mga titles, no, mga speakers natin, after they have their talk, meron sila mga book signing, no, for Friday. And then yes, even Sister Maru and Brother Bo will be there as well ng Friday sa Expo Hall stage area. At meron tayo for Saturday, November 23. And then, of course, no, we have also Father Reggie, November 23 naman, 12:30 p.m. sa Precon Lobby. And again, get your devotionals for 2025. Now, letting people know as well na available na ang ating November Feast Magazine. At ang theme, inline sa ating Feast Conference, Let There Be Light. And just want to share with you, Mark, no, meron akong contribution inside this issue, how to make your Christmas bonus last beyond this season. So I hope that you can be blessed by this writing and contribution. In-spell out ko, brother, yung bonus. No? B stands for bless yourself. O, opportunity creation, and new mindset. Letter U, utilize options, and then S, share the blessing. So ayan, all this and more again sa ating Feast Magazine for the month of November, Let There Be Light. Yan. And of course, no, ito, community update po, knowing that we have this feast-wide, LOJ-wide event na Feast Conference, most of the feast, no, na Mega Manila ay wala po. At talagang lahat ay sama-sama sa SMX Convention Center. Ang mga ticket holders po ng Feast Conference ay pang-umaga.
Pero the rest na hindi nga makaka-attend, available pa rin po ang tickets in the afternoon session. So sa PICC po, for Feast Bay area, letting you know na wala po tayo this coming Sunday. Tayo ay nasa SMX Manila at tayo ay magkikita-kita sa December 1 sa PICC with our Grand Feast. No? Kasi nung last November 17, brother, nag-cancel tayo dahil naapektuhan nga ng bagyo and for safety. Kaya Grand Feast po tayo, 8:30 a.m. session hanggang 12 p.m. session po 12 p.m. Yan. Okay. Sige. At this moment, no, may mga pumasok na mga text message, no, at may mga pagbate. Sige, maybe we can take a look first, brother, di mga comment section dito. Ito, si Edwin Caniveral. Ayan, nagpadala siya ng prayer, no, na emoji. Hindi ko alam kung nabati natin si Che from Bacoor, Cavite. Sige, brother, kapag may nakita ka pa, we will try to do shout-outs, no? Dito, I'm seeing here si Annie Orbe. Pakibati po sa, ayan, mga pagbati. Thank you for tagging your friends. Si Nimesho, thank you Lord for another day. Si Benedict as well. Paglinawan, ang ganda na apelido niya. Paglinawan. Si Effie, God's morning to all. Sige, tingnan natin, brother. Ito, may mga text message na pumasok. We have here si 1500. Good morning, gabay. Ayan, listener Gina Bukawe, please include in your prayers the soul of Bob, my husband. Ayan, and past healing of my daughter, Sam. God bless po. Sige, tingnan pa natin, brother, kung may mga pumasok dito na comment. 8896, Kapanalig, Coach CC, Happy Wednesday. Thank you, Lord, for a new day. Every gising is a blessing. From Bagak, Bataan, Sino naman Lastas. At si Kapanalig 5603, good AM, Coach. And brother, I thank God for this blessed day and God's special blessings. Ayan. Please include in your masses, prayers. Salamat sa iyo ng Dulce, Fabre. Ayan. Praying for your family. Si Kapanalig 1958, good day. Please include the soul of Romeo Meneses in the Holy Mass on his first death anniversary. Thank you and God bless, Kapanalig. Dennis Pascual ng Bulacan. And we have here 1500. Ayan, praying for the souls of Melchor and Leonidas in Jesus' name. Amen. Meron ba bang pumasok dyan, brother, on your end? Text message or comment? LOJ, all done na. Ayan, so nabati natin sila, no? At ito, special greeting, isa sa natin sa Radio Veritas si, ayan, Brother Norman, is celebrating his birthday yesterday. Tapos, of course, marami pa mga kakilala natin man nag-celebrate ng birthday. Of course, Brother RJC, last week, ng ating Friday edition, and then we have as well Joseph Antiquera, isa sa mga kaibigan ko, celebrated his birthday. Marami pa yan, no? But shout out sa inyo lahat. Si Brother Tony, nakasama natin dito sa Wednesday edition. Okay, salamat po, no, for being a blessing sa pagiging biyaya niyo sa radyo. It is helping us in our Feast Mercy Ministries from womb to tomb. And then, ayan, let's continue the cycle of generosity and invest in the mission impacting lives. Pumunta lamang po sa www.biyayasaradio.com and you can give one-time giving o kaya regular giving. Your giving goes a long way. Kaya maraming salamat po. Thank you for the love. I'll also put that in the comment section para kayo po ay guided. At brother, letting you know, itong Feast Conference trend, it's not just, of course, event, but it's also meant to raise funds for our Feast Mercy Ministries last year, no? Or really naman talagang ang ating mga donations ay talaga napupunta dito sa ating mga Mercy Ministries, no? And definitely in spreading the Word of God. If you haven't downloaded the app, ng Feast app, so please do download it. Available at Google Play and sa App Store. Feed your faith. Inside the app, no, panalo na, pero pwede rin kayo mag-upgrade ng premium. Kaya again, download the Feast app. Tayo po ay manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Marami po salamat, Lord, no, for speaking to us, reminding us na yes, we are blessed. At we are also a blessing. Kaya katulad po ng Parable of the Talents, naway mapagyaman po namin ang aming buhay, no? Our time, our talent, and our treasure as we say yes to you, Lord, in blessing the world. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And yes, Lord, God bless the whole of Feast Conference. Salamat, Mark, for serving with me. Thank you, everyone. Muli, this is Coach Cecil Libiran. And see you at the Feast Conference! Yes! Feast Conference! Feast Conference! Let there be light!
right. God bless everyone. We'll show them this video again.